Okay, so tingnan natin, silipin natin kung anong meron sa araw na ito. Intro muna tayo na mabilisan. Fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader, at ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 18, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo, my dear, mag-proceed sa ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel. At mahanap nyo po sana kung ano man po yung inyong hinahanap, or mai-provide ko man po yan kung ano man po yung inyong hinahanap sa inyong buhay. Okay. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, let's go na tayo my dear. Tingnan natin kung ano meron sa araw na ito. Once again, June 18, 2026. Fire sign. Queen of Sword. Okay. Queen of Sword. Eight of Cups. And the Four of Wands. Okay. So, ang nakukuha ko dito is more on second chance. Okay, so hatiin natin to. Una, sa money and career. Maganda to. Kasi just in case my dear, lately nagkakaroon ka ng mga failure, disappointment, mga bagay na hindi mo nagugustuhan, very good tong reading na to. Kasi pag ganun siya. So, ibig sabihin my dear, ang nag-release ng second chance na energy is si Queen of Swords. Ito yung nag-release ng energy ng action that you are moving forward para gawin yung second chance na yon. And this is energy of stability or pagiging stable, my dear. So, ngayong araw na to, yung pinaka-goal mo talaga, yung pinaka-point talaga ng energy mo is mas maisaayos, okay? Maisaayos kung ano man yung mga bagay na dapat isaayos. Kung sa usapin ng career, or sa usapin ng relationship, maisaayos siya. Okay, maisaayos yung mga bagay. Ngayon, sa loob ng relationship, dito may konting something. Kasi baka posibleng may nangyari sa loob ng relationship, okay? Posibleng may nangyari sa loob ng relationship and parang sinasantabi mo kung ano man yung nangyari sa loob ng relationship para hindi lang masira yung relationship. So, ganun ang nangyayari. For example, nagkaroon ng mga misunderstanding, baka ikaw yung magpapakumbaba ngayong araw na ito, ikaw yung mag-a-adjust, my dear, ikaw yung uunawa, may nakapasok na aswang, okay, palipad-lipad, okay, mamaya ka sa akin, isprihan kita ng bygone, So, ano ba? Hindi ka naman invited sa reading namin, ano ba? May nakapasok. Okay, so, teka lang, distracted ako, my dear. Wait lang. And I am back. Hopefully, wala na. Okay. Distracted kasi ako pag may mga ganyan na mga lumilipad and hindi kami friends. Hindi sila welcome dito sa bahay. Talaga yung mga lumilipad-lipad na yan. No? So, eto maganda siya, my dear. Kasi kagaya nga ng sinasabi ko kanina, isinasantabi yung mga issue, no? Yung sinasantabi, hindi na pinalalaki. Hindi naman ibig sabihin na hindi na pag-uusapan, pero it's more on parang hindi na siya pinalalaki.
No, hindi na siya ginagawang big deal. Hindi na siya yung parang nilalagyan pa ng mga part 2, part 3, yung mga ganon, no? So, ngayong araw na to, maganda siya kasi tanging kapayapaan lang yung nananaig sa'yo, fire sign. Okay? Pagkakaayos, pagkakabate. Sa usapin ng iyong money and career, very good. Kasi, bumabangon ka ulit, nagtatry ka ulit, okay? So, very, very nice. Okay? Let's go na tayo, my dear. Next card. Clarification ng ating Four of Wands is the energy of the Eight of Pentacles. O, diba? You are working on it. It really doesn't matter kung ano yung nangyari nitong mga nakaraang araw na kung ano-ano mang eksena yan, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ngayong araw na to, my dear, is maibalance mo kung ano yung mga dapat na maibalance. Yung magkasundo, magkaayos-ayos, magkaroon ng peace on earth, ganon. No, kung meron kang maitutulong, tutulong ka. Kung kayang pag-usapan, pag-uusapan. Napakaganda ng energy, my dear. Talagang panatag lang. Actually, hindi tama yung term na napaka-panatag eh. Kasi ano siya, parang meron ka naman choice, my dear, na palakihin to. Pero pakiramdam ko, mas pinipili mo talaga na parang wag palakihin kung ano man yung mga gulo at mga eksena. Ganon. Pwede ka naman mag-anxiety, pwede ka naman mag-overthink. Pero mas, sa tingin ko, hindi kasi yun yung makakatulong. Yun ang tamang words or tamang describe dito sa reading natin. Hindi kasi talaga siya makakatulong. It will just make the situation worse. No, pwede mong gawin yun. Pwede ka mag-anxiety, pwede ka mag-overthink, pwede ka magmukmuk, pwede kang magalit, pwede mong paulit-ulitin, my dear, yung eksena or kung ano man yung problema. Pwede mong sumbatan yung tao, pwede mong gawin lahat yon. Pero hindi mo gagawin yun ngayong araw na to. Ikaw yung mag-a-adjust ngayong araw na to, my dear. Okay? Maganda to sa usapin ng career. Kasi kung ano man yung nangyari sa iyo, my dear, na hindi maganda, talagang sinasantabi mo lang, talagang binabalot mo lang siya and then, shook, tinatapon mo lang siya ng ganon. No, sa usapin ng love, mas pinipili mo lang kasi yung love. Mas pinipili mo yung pagmamahal. Kung saan man yan, sa pamilya, sa relationship, sa kaibigan, mas pinipili mo yung love. Pero yung pagpili na yon, consider yon as a second chance. Pangalawang pagkakataon dun sa tao na yon. So, this time, kailangan ayusin niya talaga, 'di ba? Huwag siyang magulo kasi nag-adjust ka na nga, nagparaya ka na nga 'di ba? Ikaw na yung nagpakumbaba, kumbaga. So, kung hindi niya aayusin, may kalalagyan ang person. Okay. So, let's go tayo, my dear. 8 cards lang tayo ngayon. May mga times na nagto-12 cards tayo. Pero for today's video, 8 cards lang po tayo. Para hindi tayo masyadong mahaba. Okay? Let's go tayo. We have here the energy of the devil. Nandito ka na naman. Anong ginagawa mo sa reading na ito? Okay, we have here the energy of the 9 of Cups. Okay. Kung sino man tong tao na to, my dear, tama yung sinabi ko kanina, na binibigyan mo siya ng second chance, okay? Kahit na alam mo siguro na may pagka-naughty itong tao na to, okay? Sabi ko nga sa'yo, may choice ka naman. You have a choice, my dear, na maggalit, magwala, i-abandon kung tao man ito. Pero mas pinipili mo, my dear, na bigyan ng second chance. Sa usapin ng money and career, pwede mo naman paghariin si devil, my dear, sa buhay mo ngayong araw na ito, no? Yung mga failure, yung mga pangit na nangyari, pwede mong i-highlight yon. Lagyan mo ng marker, lagyan mo ng highlighter, pwede mong gawin yon. Pero hindi mo ginagawa yon ngayong araw na to. Pero sa paglabas ng devil, my dear, definitely kung sino man tong tao na to na nag-a-adjust ka, iniintindi mo, inuunawa mo, alam mo talagang may problema tong tao na to. Is either meron tong attitude problem. Ito yung tao na hindi talaga nagpapatalo. Ito yung tao talaga na parang, siguro para kayong aso't pusa. Parang ganon. Okay? Pero at the same time, meron ka ditong energy ng 9 of Cups, nandun pa rin.
'Diba? You are still hoping and praying na darating yung araw, matatauhan din tong tao na ito, na ma-appreciate din niya lahat ng mga ginagawa mo para sa kanya. In short, hindi ka pa sumusuko sa kanya. Hindi mo pa siya sinusukuan. Kagaya ng hindi mo pagsuko sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. So, pantay-pantay, level-level, 'di ba? So, tingnan natin my dear last two cards. We have here the energy of the King of Swords, the gift of knowledge. Dalawang mag-asawa nandito. So, this is a confirmation. Every time na lumalabas yung dalawang mag-asawa, kahit sino man yan, si King, si Pentacles, si Swords, si Cup, kahit sino sa kanila, okay, si Wands, ibig sabihin, my dear, you're trying to balance, my dear, yung dalawang energy. Ikaw yung nag-a-adjust. Ikaw yung, kumbaga sa ano, ikaw yung nagtitimpla. Okay. Ikaw yung nagiging shock absorber. Okay. Ikaw yung nagiging referee. Ikaw yung gumigitna. Okay. So, ganun ang role mo ngayong araw na ito. Susubukan mo maging kalmado. Susubukan mong intindihin. Mag-adjust and everything. And kagaya ng sinabi ko kanina, this is going to be the last time na kailangan patunayan ng tao na ito, kung sino man ito, na karapat-dapat siya dito sa binibigay mo na energy. Kasi kung hindi, baka goodbye Philippines na ang mangyari. Kasi pwede kang umalis ngayon. Pwede mo siyang iwanan. Pwede mo sabihin na no, I don't like. 'Di ba? Binibigyan mo nga ng second chance. 'Di ba? Ayan o. The Two of Cups. It is more on a parang fresh connection ulit. Parang ganon, okay? Bati-bati na naman ulit. Okay, we have here the energy of the Empress, the energy of love. Love is in the air, okay? Ang lakas ng energy ng ano dito. Actually, nandito na zodiac sign na major arcana is si Capricorn at saka si Taurus. Pero possible na nandito din ang energy ng air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Yes, and posibleng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. Pero malakas ang earth sign. Okay? So, my dear fire sign, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 18, 2026. I hope, my dear, na nakatulong yung reading na ginawa natin. And hanggang dito na lang. Bye-bye. Thank you, my dear. Take care of yourself.